Ligaw buhay na ang binatilyong ito nung isugod sa ospital sa Estancia, Iloilo, hapon nitong May 4. Si mama mo to, pato ka balo. Ang nanghihina niyang katawan, nabalot pa ng mga sugat at pasa. Matapos mahulog, makaladkad, at naapak-apakan pa ng nagwala nitong alagang kalabaw. Tapos ang ulo yan, igo sa bato. Pag-abot ko di RCD ka kaya ang karbaw dito. Kaya na daw. Ay, ang iya mata din. Ito nang hindi natin napak-tapak ng isang karbaw. Lumalabas na yung dugo sa tainga, sa ilong. Sa dami ng mga Pilipinong magsasakang may alagang kalabaw, paano ba maiwasan ang trahedyang nangyari? Kalabaw ang katuwang ng ating mga magsasaka, pati na ng isang pamilya sa barangay San Blas sa Pilar, Capiz, sa kanilang hanap buhay. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanilang alagang kalabaw din pala ang dahilan ng isang madilim na trahedya. Dito sa Pilar, sa Capiz nakatira ang 11 anyos na si Dodong at ang alagang kalabaw ng kanyang lolo Buning, si Domingo, na mahigit 1 taon pa lang sa kanilang pamilya. Mukhang payat pero tumitimbang ng 130 kilos. Buot mo akong karumang niyo. Kuna nga daw mag-best friend sila, kay adlaw-adlaw gani silang upod. Pagbubugtaw niya sinasaga, amo na dayon niya kadtuan ang karabaw niya bago pa magpa-eskwelahan. Ang kalabaw, laging isinasama ni Dodong sa tuwing pupunta siya sa bukid. Gaya nitong huli nilang lakad ng kanyang kapatid na si Dodoy nitong May 4. Nung to dayon, inakatsa ko pa bukid. Nung una, pareho raw nakasakay ang magkapatid sa kalabaw. Kinontrol ni Dodong ang lakad ng kalabaw gamit ang lubid. Ang isang dulo naman nito nakatali sa liig ng kalabaw. Ang kabilang dulo nakapulupot naman sa bewang ni Dodong. Halin dire sa ubos siya ang gadala. Pero ang kalabaw na si Domingo, tila iba raw ang timpla nung hapong yon. Dahil bigla-bigla itong naging agresibo. Ay, dito dayon kami nahulog. Nung una, napaamo naman daw nila si Domingo. Pero nung sumampa si Dodong sa kalabaw, Sakwatong ko na lang sa kuno pababaw. pero hindi pa man sila nakakalayo, ang kalabaw muling naging aligaga. Dahil dito, si Dodong bumagsak. At ang kalabaw, tuluyan ng hindi na kontrol sa kanyang pagwawala. Kinakahigot sa ito dayon nagdinalaga ng karabaw. Sakwats na akong pababaw ang karabaw. Nagambas sa ako nga buligan ko sa kuno. Sasaklolohan na daw dapat ni Dodoy ang kanyang bunsong kapatid. Pero Tinapaktapakan sa karabaw. Tapos ang ulo yan igo sa bato. nung tuluyan ng kumalma si Domingo, noon pa lang daw nakalapit si Dodoy sa kanyang kapatid na bugbog sarado na. Ging hubad ko sa kaging pahigda aging ang iya short ya kag mga bayo gisig-gisig na ya. Ang lagub-lagub lang. Ang iya lawas ni gisigan niya mata sa gambal sa bala ka ginawa. Si Dodoy, dali-daling humingi ng tulong sa kanyang lolo Buning. King inurab na. Inurab kat tinangis. Pangis gidlagan kat pangis. Agad isinugod ni Lolo Buning ang wala na noong malay niyang apo sa ospital. Ang maglolo, kinailangang sumakay sa karo, hila-hila ng isa pang kalabaw. Boy, nagapiyong, nagabuklo ng piyak. Boy, naganit sa kahambad. Kaya binagabumba ko naganit yan. Pagpahapa ko, pagkaya hindi ko malakat sa sal. Mula Pilar sa Capiz, dinala si Dodong sa pinakamalapit na ospital sa bayan pa ng Estancia sa Iloilo, ang katabing probinsya na 30 minuto ang layo mula sa kanila. Doon na naabutan ni Eric, ang ama ni Dodong, ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Lumalabas na yung dugo sa tainga, sa ilong. Iyak na ako. Binuhat ko si Dudong. Pagbuhat ko na dito sa uluhan niya, nagtaka ko ba't sobrang lambot ng ulo. Ang ina ni Dodong na si Delia, na mamasukang kasambahay sa Maynila. Tinawagan po ako na nangyari. Dinala po sa ospital na nag-50-50 na daw po. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Gustong-gusto ko na po talaga umuwi na maaabutan ko po na buhay pa siya. Si mama mo to, pato ka balo.
Sabi ng doktor, hindi ako nangangako na maligtas niya si Dudong kasi grabe ng tama ni Dudong eh. Upon arriving the hospital, is already unconscious. Meron pong mga pasa, mga bruises. Nagdurugo po yung mga katawan niya. Nakita po doon sa x-ray, may mga rib fracture siya. Hawak ko ng kamay niya, humigpit yung kamay niya sa kamay ko. Tapos nagsalita, sabi niya pa, segundos lang, kinalagan niya po yung kamay ko. Wala nang hininga. Si Dodong tuluyan ng binawian ng buhay. Hanggang sa morgue, hindi iniwan ni Eric ang kanyang anak. Niyakap kahit wala na itong buhay. Parang hindi ko matanggap na si Dudong patay na. Nang iyak na lang po ako. Ano mo na silin ko nga ako na nagtanin ko aon. Hindi na si Dudong, titigo lang ako. Nakaburol ngayon ang bata sa bahay ng kanyang lolo Buning. Dong, ano na dong imo ginapanga sa akon dong. Chinilas, ka burger. Ano na lang ni ka wala ka na. Bisan wala ka na dong. Gintupad ko gid mo ginapangayo burger kag chinilas. Budlayan gid kami sa imo pagkadula dong. Nasakitan gid kami. Sinisisi ko rin nga po yung sarili ko na sana hindi na lang po ako nagbantay ng anak ng iba. Yung anak ko na lang sana yung tinutukan ko po para maalagaan. Kaso po dahil sa hirap ng buhay, ano po ako sa Manila para matustusan ko din po sila. Kasabay ng pagpanaw ni Dodong ang pagguho ng pangarap daw nitong maging veterinaryo. Parang interesado siya sa mga ganong trabaho lang. Mahilig sa kalabaw, saka sa manok. Sobrang sakit po talaga kasi po alaga niya po yung kalabaw tapos yun din pong pumatay sa kanya. Pero nasaan na ang kalabaw na aksidenteng nakapatay kay Dodong? Matapos ang insidente, agad daw itong itinago ng mga kapitbahay ni Lolo Buning. Noy, doon niya na lang puntahan yung kalabaw kasi andun na sa kabila. Tinago na niya doon kalabaw, baka makita pa daw ni tatay ng bata. Hindi mayakig galit ni pinatay si Dudong. At para makalimutan ng pamilya ang malagim na sinapit ni Dodong, nagdesisyon si Lolo Buning na ibenta na ang alaga niyang kalabaw sa halagang 22,000 pesos. Pandagdag gastusin sa lamay at pagpapalibing sa kanyang apo. Ang nakabili kay Domingo ang magsasaka mula sa kalapit na bayan ng Pilar, si Jobert. Pagbakal ko, ako tani plano nga alagaan ko man tani nga sa bukid, training sa para makarati ko makarado, kung ano bla. Nabalan ko nga muna ng sitwasyon, hindi na ako na masiling nga iparado. Extraordinary yung hit for the past 2 weeks. Ang posible na trigger doon sa insidente na palagay ko hindi dahil sa pagkakasakay ng dalawa. Para sa kahit anong hayop siguro, no, iniwasan natin na magugulat sila. Pagka naramdaman nilang sila ay nanganganib, nalalagay sa alanganin, pipilitin talaga nilang kumawala doon sa sitwasyon na yon. Pero paano nga bang ang dati maamo at sanggang dikit ni Dodong na kalabaw, tila hindi na siya nakilala? Marami po kasing mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng ganoong aksidente. Pwedeng may external factor kung bakit nagwala yung kalabaw. Huwag po nating sisihin yung kalabaw. Hindi po niya ito kagustuhan at huwag din po natin sisihin yung bata. Pagka ganyan kondisyon, nag-wild na yung kalabaw, the only thing that you can do is to dismount. Umalis ka na dahil hindi mo makokontrol yung ganong kondisyon. Dapat lahat ng harness ay mayroong quick release. Pag ito ay nabitawan mo o let's say tinanggal mo, automatic dismounted ka from the system. Humihingi po ako ng patawad sa kanya na hindi ko po siya naalagaan ng maayos. Sana po, nakita ko pa sana po nabuhay po siya kung nandito ako. Dong, bangon, Dong. Mapulit sa bukid. Hindi ko na gano'n mahambal. Ay, madumduman ko guys. Pinot akong dugan. Ito meron silig-siligan ko sa bukid. Ay, siyempre alam mo naman po, mahal na mahal ko yun si Dudong. Maaari lang ang mga kalabaw, sana wag na nilang yan sa mga anak nila na maliliit pa. Yung nangyayari kay Dudong, sana hindi na mangyari sa iba rin po. Ang beshi na si Vinya, hinangad na mas gumanda. Kaya sa halagang 500 piso, pinaturukan niya ang kanyang mukha. Pero sa halip na maging Diyosa, nauwi ito sa
ke horror na aberya. Flawless at magaganda ang maraming influencers ngayon sa social media. And this is the final look. What makeup tutorial do you want to see next? Pero sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte sa Mindanao, may isang content creator na bumasag sa nakagawiang itsura. Ang kanya kasing pisngi namamaga, naninigas at lumalawlaw. Siya si Vinya. Sinasabi nila pangit, iba yung mukha, or witch, tulis yung mukha, parang binugbog. Pero sa kabila nito, libo-libo ang kanyang followers. Sa kanyang content, kalimitan siyang kumakanta. Pati foreigners nakikijoin. Ipinapakita rin niya ang racket niya sa salon. Hi guys! Ayan guys, nagre-ribbon na naman po kami. Ang video naman niya kung saan makikitang nilalapi-lapirot niya ang kanyang ilong, umabot lang naman ng 21 million views. Pero ano ang nangyari sa kanyang mukha? At bakit sa kanilang probinsya, hindi pala siya nag-iisa? Naalala ko kasi yung mga bully-bully sa akin dati. Sinasabi na akong avatar. Yung mga bata talagang takot na takot sa akin. Sa sobrang init, ang inject naman dito, bumababa na siya dito, lumalaki, parang guetter na din. Parang naisipan ko, lasing ako noon, wala na akong katakutan. Ginanon ko na ng blade, lumalabas siya yung mga tubig-tubig. Sa kabila ng kanyang itsura at mga panghuhusga, magtutuloy kaya ang pagkislap ng kanyang pagiging natatanging TikTok star? Hindi yon yung end para mag-stop ako sa dreams ko. Bago mag-alas 2 ng hapon, naghahanda na ang trans woman na si Vinya, aka Miss V Philippines. Ilang sandali pa, TikTok live na! Thank you po for watching my live. Spread positivity lang po tayo, wag po tayong mega. Na-inspired po ako sa isang friend ko na nag-TikTok din, tapos kumikita siya sa pagkanta para pangbili na niya mga gusto niya. Kahit na may hate comments. Ano po nangyari sa face niyo? Pinagtripan ng doktor. Petroleum Jelly Beauty. Dapat mahalin ng sarili natin, hindi magbabase sa sinasabi ng iba. Akin ang buhay na to, so walang sino man ang mamahal sa akin kundi sarili ko din. Pagkatapos ng kanyang live, si Vinya back to reality. Ang kanyang pinagkakaabalahan, pagpapaganda ng ibang tao. Isa kasi talaga siyang beautician. Sinusuot ko po yung mask kasi minsan nag-allergy po yung ilong ko at sumasakit po yung inhalation ko sa paghinga kasi sa mga gamot. Taong 2017, nung una nating itinampok ang kwento ni Vinya at ng mga kaibigan niyang sina Maui at Nina na pare-parehong ang mga mukha, namanas, tumigas at lumawlaw pa matapos sumailalim sa bagsak presyong turok. Kung ang isang cheek enhancement procedure sa mga lisensyadong klinika nagkakahalaga ng 20 to 50,000 pesos noon, ang binayaran lang ng magkakaibigan sa di umano gumawa sa kanilang pisngi na nagngangalan daw na Janet, 500 pesos lang. Ang procedure kasi ginawa hindi sa clinic, kundi sa bahay lang nila mismo. At ang itinurok sa kanilang mukha sa halip na fillers, tinunaw na petroleum jelly. Nung una, maganda naman daw ang resulta. Pero makalipas ang 6 na buwan, Lumaki dito, tapos napansin ko sa salamin na bakit lumubo na siya. Mabigat, tapos parang ang init kasi petroleum. Pag mas bagong ligo ka, pag gananin mo, ang init niya. pagka-ere ng ulat namin noon, may klinika na nag-alok sa kanila ng libreng operasyon. Niliposuction ang kanilang mga mukha para matanggal ang mga petroleum jelly na itinurok sa kanila. Na sa katagalan, humalo na sa kanilang laman. Medyo matugo, but okay sila. 3 months ulit, we will do something naman sa face nila. Lifting na.
Sa una nilang 2 operasyon, kita ang pagbabago. Umimpis ang kanilang mga mukha. Pero kalaunan ang magkakaibigan nasangkot sa kontrobersya. Si Nina kasi isiniwalat na di umano sila lang talaga ang nagturok ng petroleum jelly sa kanilang mga mukha at hindi yung nauna nilang sinabi ng isang nagngangalan daw na Janet. Pero si Vinya, pinabulaanan ng mga paratang. Dahil dito, tumiwalag siya sa grupo. Tinarukan po kami, yun po yung totoo. Tanggap ko na din sa sarili ko na nangyari na ang nangyari. Kasi yung mga tao, hinahanapan pa nila ng mali, hinahanapan pa nila ng isyo. Makalipas ang 7 taon, iba pa rin ang forma ng mukha ni Vinya. Wala na po akong pinagsisihan. Marami na po akong napagdaanan sa buhay. Kaya ang masasabi ko na lang, mas mabuting mahalin mo yung kalusugan mo. Kahit ganito yung itsura ko, hindi ako maganda. Okay lang, basta healthy ako. Gayunman, ang paglalahad ng karanasan ni Vinya naging tulay para lumantad ang iba pang Pinay trans woman na nadisgrasya rin dahil sa mga bagsak presyong turok. Isa sa kanila ang matagal ng kaibigan ni Vinya na suki rin niya sa pagre-rebond. Si Erica. Hi! Napagwapa ka? Napagwapa ka para pawas ko ang stress. Ang itinurok daw kay Erica, pinagsamang tinunaw na petroleum jelly at mineral oil. Dahilan para lumobo ang kanyang pisngi at namaga ang kanyang ilong. Parang nadala lang din ako sa mga kaibigan kong insecure sa mga kagandahan. Naa-addict na din sa inject. Yung tinurok ko, hinalo-halo ko lang. Malaki yung sirens ginagamit ko yung pag-inject sa baboy. Tinangka pa raw noon ni Erica na sugatan ng leeg sa pag-asang baka lumabas dito ang kemikal na itinuro niya. Sa sobrang init, ang inject naman dito, bumababa na siya dito, lumalaki, parang weather na din. Parang naisipan ko, lasing ako noon, wala na akong katakutan, ginanon ko na ng blade. Lumalabas siya, mga tubig-tubig. Nagsisi talaga ako na bakit ako nagpa-inject. Si Donna, na mula naman sa bayan ng Magallanes sa Agusan del Norte pa rin, nagpaturok daw ng collagen noong 2012. Nung nagpa-check up siya sa doktor, nalaman niyang silicone oil pala ang naiturok sa kanya. Inagulat ako. Panglinis pala yun ng electric fan daw. Nagsisisi talaga ako. Gumanda naman daw siya ng ilang taon, pero kalaunan, nasira rin ang kanyang mukha. Nung umpisa, talagang okay yung mukha ko noon. Hindi naman ako tinabihan nung nag-inject sa akin. Kung alam ko lang, may side effect yun. Talagang hindi ako papayag. Ang kanyang ilong lumaki at halos umabot na sa kanyang bibig. Doon sa ilalim, may bukol na siya eh. Nahirapan na akong huminga dati. Tumutunog pa nga siya eh. Ang kanya namang dibdib, lumaylay at umabot ng 2 kilo ang bigat. Ang magkakaibigan namang Aiko at Ira, nagpaturok ng collagen sa pisngi, ilong at noo. Pero ang kanilang mukha na disgrasya rin. Hinala ng dalawa ang itinurok sa kanila, hindi collagen, kundi mineral oil. Nakakatakot ng problema nito is sudden death because yung pag-inject ng oil sometimes can obstruct the artery. Pwedeng pumasok sa systemic circulation. Then eventually pupunta sa lungs. That's the problem. Be careful, think twice, no? Because the long-term effect on your health is so disastrous. Nakilala po namin yung nagtutok sa amin na si Cindy. Sinachat po namin siya na ganito yung nangyari. Parang dinilit or blinak na po kami ng lang yun. Maari kang magdemanda ng isang civil case laban sa mga mali o hindi tamang procedure na ginawa sa iyo. Maaring ito ay reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Kung hindi doktor at nagpanggap na doktor, mas maraming ka pwede ikaso kasama na dyan ng estafa. Dahil sa kanilang itsura, kung ano-anong panlalait ang natikman nila. Witch, matulis yung mukha, parang binugbog. Naalala ko kasi yung mga bully-bully sa akin dati. Sinasabi na akong avatar, yung mga bata talagang takot na takot sa akin. Sakit naman sa dibdib. Pangako lang mag-isa, para tumutuloy yung luha ko. Nag-attend kami ng disco. Meron palang lasing. Nashock ako sa kanya, bakit ako lang yung tinitignan niya? Yung 2 bote ng alak, binasag niya, tapos nakaharap siya sa akin. Umalis na lang ako doon.
Si Vinya, hirap ding makatagpo ng totoong magmamahal sa kanya. Meron akong naging karelasyon sa social media tapos nag-meet up kami. Iba yung kasi yung filter sa Facebook, sa personal. Pagkakita namin, parang na-shock siya na parang hindi niya tanggap siguro na ito yung ka-meet up niya. Parang siyang nagwawala, malakas yung boses. Hanggang nakilala niya online si Charlie. Sa pinapakita niyang pagmamahal, concern at mga kilos, doon ko na-realize na meron pa palang taong talagang totoo sa'yo at magmamahal sa'yo ng deserve mo naman. 4 na taon na silang magkarelasyon. Sumama lang ako sa kanya kasi gusto ko malaman yung pagsama natin. Mabait pala siya, okay lang sa akin. Okay lang po, sinusuportahan ko sila. May gustong Alvin, gusto ko rin, sobrang mahal ko siya. Katuwang niya ngayon si Charlie sa kanyang hanap buhay. Tinutulungan niya ako, sinasama niya ako sa Riban. At kasakasama ni Vinya kung sumasali sa beauty pageant. Nasira lang daw ang mukha ni Vinya, pero hindi ang kumpiyansa niya sa sarili. Ladies and gentlemen, I felt grateful when I have a problem about my face, about my physical appearance today. You should always love yourself. Because if you embrace your problems, your struggles in life, you will be a better person. That in this world, we cannot do great things. We can do small things with great love. Thank you. Dito, tulungan po kita sa buhay mo. Kahit anong mangyari, nandito lang po ako para sa iyo. Ang dalangin ngayon ni Vinya, Erica, Donna, maremedyohan pa ang nadisgrasya nilang mukha't katawan. Kung mayroong interesado sa akin na mag-offer na parang tumulong, mabalik yung dating mukha ko, willing talaga ako. Kung ma-operan din ako, parang yun na talagang hinihingi ko sa Panginoon. Kung natanggap ko, wala na akong magagawa eh. Pero who knows, makakaipon ako ng baka maipaayos ko to. Mga gustong magpapaganda talagang doon na lang talaga sa legit. Huwag doon sa Dr. Kwak-Kwak. Kikilitisin niyo muna yung tao din yung gamot. Sa kabila ng mga dumaraming kaso ng ganito, wala pang konkretong datos kung ilan na ang mga transgender na biktima ng botched surgery o pekeng retoke sa Pilipinas. It is very important for patients to research on their doctors. Kailan din qualified na surgeon who really trained for that procedure. As far as our society, we have a website, yung www.pscs.ph. You can check the list. We can guarantee na itong mga members namin may pinagdaanan na pag-aaral. Wala tayong alam na statistics about botched surgeries of trans women kasi wala naman tayong regulator or anybody na nagre-record ng statistics. And unfortunately, since minority ang trans women and discriminated, so hindi pinapansin. Maraming nagpapa-surgery sa aming mga trans women kasi isa itong parte ng aming gender-affirming journey kasi we're a victim of systemic oppression kasi walang opportunity for work, walang discriminated, so we bank on our beauties. We turn to beauty pageant, and for us to sell ourselves on that industry, we have to resort on surgery, which is sad in a sense. Napapaturok sila sa bagsak presyo na mga serbisyo dahil accessible ito sa kanila. Parte sila ng mga minority na mahihirap, walang proper na source of income. Sa kabila ng nangyari sa kanyang mukha, gusto ngayong gamitin ni Vinya ang kanyang TikTok account. Guwapa ka, Day. You're so beautiful. Para bigyan din ng boses ang mga katulad niyang biktima. Diba? Siya po yung kasama ko noon, yung nag-trend kami sa TikTok. Alika dito sis. Understand one another. Huwag po tayong magpataasan. Dapat po equal po yung tingin natin sa mga kapwa natin. Dapat nagtutulungan tayo. At higit sa lahat, dapat magkaunawaan. Tanggapin mo yung sarili mo talaga. Kung ano man yung nangyari sa'yo, kung meron ka mang kamalian sa buhay, i-embrace mo lang yun at gawin mong stepping stone para maging mabuting tao. Nagkamali man, may maihaharap pa rin daw silang mukha. Mga mukha na pinatibay ng karanasan. Pantay-pantay tayo sa mundo. Walang mayaman, walang mahirap, walang pangit, walang maganda. Kahit ano pa mang estado natin sa ating kasarian, anak tayo ng Diyos.
bride and groom sa Bukidnon, nababalot ng intriga ngayon. Ang kanila raw kasing kasal, pinagchichismisang set up. Ano ba ang katotohanan sa kanilang pag-iisang dibdib? It's her wedding day and she doesn't want to be there. Pinagpiestahan online ang videong ito sa Facebook. Ang bride, halata raw masama ang loob, nakasimangot habang ikinakasal. Sapilitan daw kasi itong pinag-isang dibdib sa lalaking hindi naman daw niya mahal. The poor teenager can't even smile. Dahil ang naturang kasal, di umano, parusa ng tatay ng bride. Dahil si babae, umibig daw sa isang banyaga na di umano, labag sa kanilang kultura. Kaya ibinenta di umano ng tatay ang kanyang anak at ipinakasal sa lalaking 23 taon o halos doble ng edad niya. Ang ritual at seremonya sa kanilang pag-iisang dibdib, sinaksihan ng buong bayan. The girl had to say goodbye to her freedom forever. Sa dulo ng video, sinasabi pa na ang ganitong mga pangyayari talamak sa mga malalayong bansa na pinakikialaman pati ang pribadong buhay ng mga babae. Dahilan para tumanggap ito ng mga batikos mula sa mga nakapanood ng video. This poor young girl being sold into a life of slavery and never-ending misery. That's messed up. That's not a good punishment. Parents should be ashamed. The older man is ashamed and disgusted for agreeing to marry her as a punishment for falling in love with someone other than who's allowed in her cultural and traditions. Ang kasal na ito, kuha dito sa Pilipinas at ang bride isang Pilipina. Hanggang may natanggap kaming mensahe sa aming inbox, humihingi ng tulong. Kapatid daw niya ang bride sa video para malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kasal. Lumipad ang aming team sa Barangay Songko sa bayan ng Lantapan sa Bukidnon, kung saan nakatira ang bride at groom sa viral video. Mga miyembro sila ng tribong Talaandig. Pero bago pahintulutan ang aming team na pumasok sa kanilang komunidad, nagsagawa muna ng ritual, alinsunod sa kanilang paniniwala. Maya-maya pa, humarap na sa aming team ang bride at groom sa kontrobersyal na video. Sina Romalia at Reggie. Ang seremonya, kuha raw nung sila'y ikasal, alinsunod sa traditional wedding ritual na kung tawagin, kaamulan asawahay. Yung buhay may asawa, different po talaga pag dalaga ka pa. Kasi nga ngayon, ang daming inaalala, trabaho, mga inana, pag-asikaso ng lahat nasa bahay. May time naman po yung pagod na po ako. Sana hindi ako nagmadali. Nung kumalat ang video, naging laman daw sila ng mga usapan sa buong bayan. Nahihiya na nga po akong lumabas sa bahay kasi nga mga kapitbahay namin laging nag-uusap, patanong ng patanong, totoo ba yun o hindi. Nalungkot ng sobra kasi nga judgmental king mga tao, nag-comment dito. I'd run away rather than be held prisoner against my will. It's basically abuse and practical rape. She should have run away with the foreigner. I'm sorry, but that shouldn't be allowed. Katong nakita na ko itong video, lagi ko katulog adto kay kahit ano-ano na lang lumabas sa bibig nila, pero hindi nila alam na napakasakit pa sa amin dahil kami yung nakita doon eh. Naging mitya na rin daw ito ng pagtatalo ng mag-asawa. Lalo't ang mister na si Reggie nagduda kung napilitan lang ba talaga magpakasal sa kanya ang misis niya ngayong si Romalia. Kasi nga po, nagalit din po siya sa akin kasi nga nakukonvince po kasi siya sa video na yun na hindi totoo yung marriage namin, nagpa-plastic-plastikan lang ako. Ganun po. Nakasimangot nga ako. Naniniwala na talaga ako sir, yung mukha niya, mukha talaga napilitan sir. Naisip ko na sir na siguro maghiwalay na lang tayo. Pero marami raw sinabi sa video na pawang mga kasinungalingan. Nagpapa-interview po kasi kami para ma-clear yung mga pangalan namin.
Unang-una sa lahat, taong 2019 pa pala ang videong ito. Taon kung kailan sila ikinasal. 5 taon na silang mag-asawa ngayon. 4 na taong gulang na nga ang kanilang anak. Yung anak namin sobrang mahal po namin. Pag nag-aaway, pag ngumiti nga yung bata, napapawi rin yung galit mo. Si Reggie, kasal na raw sa una bago ito ikasal kay Romalia. Bagay na tanggap naman daw sa kanilang tribo. Malaki raw talaga ang agwat ng edad nilang mag-asawa. Pero Hindi lang po totoo yung ang gap namin, 23 years old, 10 years gap po kami. higit sa lahat, hindi raw totoong pinarusahan si Romalia ng kanyang tatay. Kaya ito pinakasalan ni Reggie. Tanungin natin mismo ang tatay ni Romalia. Di yun totoo. Sa bata pa lang siya, nga pa sa iyang sabakan siyang inahan. Yati man nananamo siya sa tungod sa among pagpangga. Sa madako na di may makakaya mo baligya niya. Wala naman po akong nagawang kasalanan patungkol sa tribe namin. Hindi naman po tutong na inlab ako sa foreigner. Wala na yung bawal mag-asawa sa Tagalabas eh. Matagal ng panahon yun. Kaya nga dito mixed community na ito eh. May mga galing na sa iba't ibang lugar. Katunayan, bago raw ikasal sina Romalia at Reggie, 1 taon muna silang naging magkasintahan. Nang ligaw yung lalaki sa aming anak. Di yun totoong arranged marriage yan. Pero bakit nga ba nakaismid o nakasimangot si Romalia sa araw pa man din mismo ng kanilang kasal? Nung araw po kasi na yon, natake po yung mama ko ng high blood. Worried nga po talaga ako. Bawal din daw ngumiti kasi sa bahagi ng ritual ng kanilang kasal. Dapat nakapokus ka lang talaga. Nagduda ako dahil sa mukha niya. Pero parang naisip ko na ganyan ang tagal ng mukha niya, tahimik, mahiyain. Pinabulaanan din nilang suhol ang nakuha ng pera. Offering daw ito na parte ng kanilang kultura. Wala naman pong nangyaring bayaran. Hindi ko po yan tatay. Dili ko yang papa kay maninuyer ko niya. Ako daghan na nagkasal pero wala ko nakasal nga nay na pugos. Galit na galit talaga ako pag napanood ko yung video na ginawa nila sa amin. Hindi nakakatuwa tapos wala kang magawa. Kaya naisipan ko ang KMJs kasi alam ko naman na may kapasidad sila na tumulong. Sana po makonsensya siya at delete niya po yung mga video na yon at sana ma-detect na din po kung sino po siya kasi nga po nakakahiya yung ginawa niya po. Ang malaking tanong ngayon, sino ang nagpakalat ng fake news na ito? Mga around April kasi yung kasal. So I think wala namang foreigner at that time. Most likely kasi maraming bumibisita dito na foreigner, pero mga October sila pumupunta kasi open yung community namin for IP Month celebration. Pasok po yan sa Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang punishment ng ordinary libel is prison correctional, 6 months to 6 years. Mag-elevate ng prison mayor, 6 years and 1 day to 12 years. Kung ginawa nyo yan through the social media. 1.2 million maximum fine under the new law. Bukod doon sa multa, pwede niyang pagbayarin yung gumawa niyan doon sa naranasan ng depresyon. Ang sunod na dapat imbestigahan, sino ang totoong kumuha ng video? Sina Romalia at Reggie, may ibinigay na pangalan ng videographer. Nung kinasal po kami, may nag-video pong isang lalaki pero hindi namin kilala yun. Ito raw ang voluntaryong kumuha ng kanilang kasal. Kinontak ito ng aming team. May kinalaman kaya siya kung bakit na-post ang video ng kasal online? Huwag niyo na lang naman sanang gawing maninira kayo ng buhay ng iba tao para kumita. Hindi kasi siya nakakatuwa. Ang kanyang panig? Nasabi po ng biographer na sa aming pagbabalik. Hot topic ng mga marites online, ang kasalan sa Lantapan, Bukidnon, na parusa raw ito sa bride dahil umibig ito sa isang foreigner. Kaya sapilitan daw itong ikinasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Pero ang bride at groom sa video na sina Romalia at Reggie, pinabulaanan lahat ng mga intriga at paratang. Biktima
biktima raw sila ng fake news. Hindi naman po tutong na in love ako sa foreigner. Hindi ko po yan tatay. Ninong po yan ang kasal namin. Wala naman pong nangyaring bayaran niya. Sa pag-iimbestiga ng aming team, nalamang kakilala ng kapatid ng bride na si Lizelle, ang videographer sa kasal. Nung kinasal po kami, may nag-video pong isang lalaki pero hindi namin kilala yun. Nagkataon daw na nasa lugar ito, kaya't nagpresenta na itong kuhanan ng kasal ng libre. Nakakuha kami ng number ng mismong videographer. Pero tumanggi siyang magpa-interview. Ayon kay Lizelle, sa una raw nilang usapan ng videographer, ipinaliwanag daw nitong wala siyang kinalaman sa kumalat na video. Anya, nanakaw daw kasi taong 2020 ang kanyang laptop kung saan nakasave ang mga nakuhanan niyang material. Sa tingin ko, may posible po na yung nagnakaw ng laptop, parang siya po yung nag-leak ng video. Pero isa sa ikinababahala ng mag-asawa, ang pangamba nilang marami pang naniwala sa laman ng viral video. Lalo't may ibang mga page na naka-upload pa ito. The aggrieved party may file a complaint before the Office of the Cybercrime Division, and from there, we can ask Facebook to take down that particular Facebook page, subject of course to the platform's community guidelines. Sinubukan din naming makipag-ugnayan sa mga page na nag-upload ng video, pero wala pa kaming nakuhang tugon. Maraming epekto yung fake news sa tao or sa pangkalahatan sa isang lipunan, pero isa sa mga makikita natin na concrete na effect nito is kapag nami-misrepresent yung narrative o yung identity ng isang tao, namo-monetize o napagkakakitaan yung ganitong klase ng mga gawain. Meron din namang mga features, yung mga platforms na kung saan binibigyan tayo ng pagkakataon na i-report yung mga ganitong klase ng information. Pakiusap ng mag-asawa dahil hindi rin tumutugon sa kanilang page na nag-post ng video, humihingi sila ng tulong sa mga manunood na sama-sama raw i-report ang video sa Facebook para ma-down ito o matanggal na. Gusto ko lang pong ma-delete yun or mawala kasi nga baka may iba pa siyang madamay na iba. Yung gumawa ng video noon, sana kung gusto niya ng pira, maghanap siya ng trabahong matino. Hindi yung maninira siya ng may buhay ng mga tao. Nakababahala na maraming pages ngayon o post online ang nagsishare at nagpo-post ng mga ulat na hindi naman pala totoo. It's her wedding day and she doesn't want to be there. Sa bawat iko-comment at ipopost po natin, tandaang may buhay ng mga totoong tao na pwedeng masira dahil lang sa mga istoryang gawa-gawa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.